For today's video mga mi, ay ituturo ko naman sa inyo kung paano nga ba gumawa nitong napakasarap na binangkal. Yes mga mi. Kaya mga mi, ready na ang mga ingredients. Una, kailangan natin ng malinis na lalagyan. Gagamit lamang tayo dito ng 3 cups na harina. Yes mga mi, 3 cups lamang ng harina ang kailangan natin dito. Saka salain lamang ito para mawala yung mga bobo nitong harina. Yes mga mi. At pagkatapos naman, maglagay lang tayo dito ng 3/4 cups ng asukal. At sunod naman na ilagay ang 2 tablespoon ng baking powder. Saka gumamit lang din ako dito ng 2 pakete ng gatas na powder. Yes mga me, kahit anong gatas ay pwede nyo itong ilagay. At pagkatapos natin mailagay lahat ng mga dry ingredients, haluin lamang natin ito ng mabuti. Pwede kayo gumamit dito ng mas malaki pa na lalagyan para hindi kayo mahirapan sa paghalo nito. At pagkatapos nating haluin, maglagay lang tayo ng butas dito sa bandang gitna. Saka ilagay ang 2 piraso na medium size ng itlog. Saka sunod na ilagay ang 1/8 cup na mantika at 2 tablespoon ng vanilla flavor. Maglagay rin tayo dito ng half teaspoon ng salt. Saka sunod na ilagay ang half cup ng tubig. Yes mga mi, sa banda dito, pagsama-samahin lang natin lahat ang mga liquid ingredients. At pagkatapos ay hahaluin lamang natin ito ng mabuti. Gaya nga ng sinabi ko, pwede kayong gumamit ng mas malaki na lalagyan para hindi kayo dito mahirapan sa paghalo. At dahil maliit nga yung aking lalagyan, kaya nilipat ko lang muna ito dito sa kawali. Saka natin ito mamasahiin. Siguraduhin lamang na malinis yung ating kamay bago natin ito hahawakan. Para sa ganun ay hindi ito madali na masira yung ating tinapay. Kaya kailangan malinis yung ating pagkakaluto. I-massage lang natin ito hanggang sa tuluyan na maging dough. Siguraduhin lamang na tama ang mga sukat sa paggawa nitong ating dough para mga mi, hindi ito maging malambot. At dahil tapos na nga tayong gumawa ng ating dough, papahingain lamang natin ito ng mga 15 minutes. Yes mga mi, ganun lamang kadali na gumawa nito. At dito sa bandang huli, gagamit lang ako dito ng tubig at yung ating sesame seeds. At pagkatapos, ang gagawin natin dito, bibilugin lang natin ayon sa gusto nating laki. Yes mga mi, kung gusto nyo ng mas marami, pwede nyo itong bilugin lamang ng mas maliliit. Dahil kapag niluto na nga natin ito, aalsa at maglalakihan pa nga ang mga ito. Pero kung gusto nyo naman ng mas malalaki, katulad nitong sa akin, okay din. Dahil kapag 1 piraso nga lang ang makain mo dito, dahil ito ay malaman, kapag kumain ka lamang ng 1 piraso nito, siguradong mabubusog ka na. Maliban sa pangmerienda, pwede rin natin itong gawing pangbaon. At pwede rin ito sa pangalmusal. Parisan mo lamang ito ng 1 tasa ng kape. Mas malaking tipid talaga yung ganito. Yes mga mi. Kaya naman, pwede mo rin itong subukan yung ganitong luto ng tinapay. Dahil hindi nga ito madali na mapanis. At alam nyo ba mga mi, habang tumatagal ito, mas lalong sumasarap. Dahil gaya nga ng sinabi ko, hindi ito basta-basta na masira o mapanis. Kaya mga mi, subukan nyo na yung ganitong luto. Sigurado na mas magugustuhan ito ng pamilya mo dahil sariling luto mo nga ito. Dahil napakadali lamang nitong gawin. At simple lamang din yung mga sangkap na ginamit natin dito. At ito na nga mga mi, ganito lamang kadali. Sunod naman natin gagawin, magpapainit lang tayo ng mantika dito sa kawali. At kung mainit na nga yung mantika, tsaka natin ito iprito. Sa mahinang apoy lamang. Yes mga mi, para lutong-luto talaga pati yung ilalim nito. Para maiwasan na rin na hindi ito masunog. At huwag natin itong tatalikuran o iwanan habang ito ay ating piniprito. Yes mga mi, kailangan alalay lang tayo dito sa pagprito. Kapag nag-brown na nga ang mga ito, babalkarin lamang natin. At habang piniprito nga natin ang mga ito, unti-unti rin ito na lumalaki. Yes mga mi, iprito lamang natin ito hanggang sa tuluyan na maluto. Mas malaki talaga ang matitipid mo kapag ganito ang gagawin mo na luto. Dahil hindi nga natin dito kailangan ng oven. At kapag golden brown na nga ito mga mi, tatanggalin na natin kagad ito. At ituloy lang natin sa pagprito yung iba pang mga natira. At dahil tapos na nga natin ito na maiprito lahat, ilagay lang natin ito sa isang serving plate. At ready to serve na ang ating binangkal. At ayun lamang for today's video. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Thank you so much guys for watching. See you to my next video. Bye!